Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Lorna Lee. Sabi niya, ang daming espekulasyon ng iba. Wala namang masama kung hindi bineso ni Eko si Kim. Kailangan ba talagang ibeso? Mas okay nga yun para hindi mabash si Kim. Kung ibeso, bash, and if hindi ibeso, ibash pa rin. May isang Kim Pao nga noon na pinagsabihan si Kim na kung pwede hindi masyadong maglapit sa ibang artist na lalaki. Hay nako, hindi ko na alam kung saan lulugar ang mga sikat. Maraming salamat po sa komento, Ginang Lorna Lee. So nagigets ko naman po yung inyong punto na wala namang masama kung hindi ibeso si Chinita Princess. Mas maganda nga po yun eh. Pero syempre, hindi po mailaalis sa iba na mag-isip na bakit ganun, si Kim Chu lang yung hindi bineso. Pero lahat naman, mapalalaki, babae, bineso po nitong si Eko. Si Kim Chu lang po talaga yung hindi niya bineso. Syempre mga kakimpaw, wala naman tayong problema dito kay Eko, hindi po ba? Kasi alam naman natin na okay yung relationship, yung friendship ba, kumbaga nitong si Kim and itong si Eko kasi nga magkapit bahay sila, ba't natin ibabash yan? Pero syempre, nagulat lang po tayo sa naging aksyon or inasta nitong si Eko kay Kim, 'di ba? Parang kakaiba naman 'yun. Hindi naman natin masisisi yung mga netizen na nakakita po nito na bakit ganun? Hindi naman ibineso si Kim Chu. 'Di ba okay naman yung relationship nila or yung friendship na tinatawag? Bakit ganun? Parang hindi naman nagbeso, iniwasan si Kim Chu. So pangit po ang rehistro noon sa mga viewers, 'di ba? Lalo na't nasa national television ka, napapanood ka. Tapos ganyan yung iaakto mo. Siyempre, di maiiwasang magbigay ng opinion or komento yung mga nakakapanood na normal lang naman kasi nga nakita po nila na ganun yung inasta. Actually, wala namang masama talaga. Hindi magbeso or magbeso, wala namang masama. Pero nakakapanibago po kasi dahil hindi naman ganyan si Eko. Yun po yung ano doon. And also, yung nagtanong si Kim Chu, mga kakimpaw, nung tungkol sa movie nila ni Ann Curtis, ang sabi po ni Eko, wala lang. O, di ba, hindi po ba nakakabastos yun? Isa po yun sa kinaiinis din ng mga fanay. Yun lalong nagpa-inis po talaga sa kanila. Wala namang issue dun sa beso-beso. Kung bagay naungkat na lamang po yun. Pero ang nakakainis talaga yun, yung pagsagot po ng pabalang ni Eko na wala lang. Bakit nandiyan ka sa It's Showtime kung wala lang pala, 'di ba? So, yun po talaga yun. Sana po maunawaan po ito, okay? So, maraming salamat sa komento. God bless and mabuhay po kayo. At ang next comment naman, mula po kay Ginang Denala Porteza. Sabi niya, Dres, muntik na akong atakihin sa high blood dahil sa kabastos ang ginawa ni Eko Rosales kay Kimi. Akala ko friends at magkapit-bayo si Eko at Kimi. Sumasawsaw ba si Eko sa away ng mga fans? Sayang, maraming Kimpaw fans. Ang gusto sana si Eko dahil ang akala ay hindi sumasawsaw sa away ng mga fans. Yun nga po mga kakimpaw ngayon, binigyan niyo po ng dahilan ng mga fanny, 'di ba, na magalit sila dahil sa ginawa pong niyang yan, 'di ba? Hindi naman may iwasan talaga na magkomento ang mga fans at mga nagmamahal at sumusuporta kay Kim Chu. Lalo na sa national television niya po ito ginawa. So kalma lang po kayo, baka naman tumaas yung dugo ninyo dahil dito, ginang Ginang Dinala Portesa, huwag niyo pong pakaseryosohin ng tungkol dyan, okay? Kasi si Kim Chu naman, marunong po siyang magdala or mag-handle ng mga usapin at syempre kung ano yung pakikitungo sa kanya, nasasalo niya naman po mga kakimpaw. Kaya kalma lang, okay? So maraming salamat po sa inyo mga komento. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito or sa araw na to mga kakimpaw. At unahin na nga nating pag-usapan itong ibinahagi ni Chinita Princess sa kanyang Instagram story. So tungkol ito sa Snake, Year of Snake ba to? Sabi dito, the final shedding. From January 29, 2025 to February 16, 2026, we move through the year
of the snake. The energy of the seer made us confront parts of ourselves that were unconscious and outdated. Familiar identities, old beliefs, and bad habits were brought to the surface. The collective were given a chance to do the inner work and shed that old skin. Not only did the lesson of this year hold up an uncomfortable mirror, they also strip away people and situations where we would have otherwise repeated old cycles and stayed playing small. There was a deep karmic unfolding at play, and for those who learn it, there is now clarity as to why certain endings, delays, and redirections had to happen exactly as they did. As the road continues to move through massive change, we are now in the final weeks of shedding before crossing into a new cosmic era. Here is what each sign has released and how this prepares them for 2026. So, yan po yung paalaala ni Chunita Princess, mga kakimpaw, no? So, natuto tayo ng mga lesson sa ating mga nakaraan po na pangyayari at sana maging matalino na po tayo. Katulad na lamang po na nangyari kay Chinita Princess na kung saan mga kakimpaw ay nawalan nga po siya ng napakalaking halaga. Kaya dapat lang na maging lesson ito sa kanya. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol naman dito sa picture nga po ni Kim Chu na lumabas kagabi na pinagtatalunan ngayon sa mundo ng social media kasi merong nagsasabi na ay bagong endorsement yan ni Chinita Princess. May nagsasabi naman na para daw ito sa sa Showtime sa February 17 Chinese New Year daw episode. Meron namang nagsasabi na para yun sa hairpick. So ano ba talaga ang totoo mga kakimpaw? Kasi hindi na po magkanda alaman kung ano ba talaga ang totoong ganap ni Kim Chu kagabi. So parang ang may temang parang Year of the Dragon to mga kakimpaw. Since malapit-lapit na nga din naman po ang Year of the Dragon mga kakimpaw. Kaya talagang every year may pa may paganap no si Chinita Princess sa It's Showtime. So possible nasa Showtime, possible din po nasa Hairpix ito dahil kasama daw po ni Kim Chu yung CEO ng naturang brand. So ang gulo lang di po ba, hindi ba pwedeng dalawa na lang sa It's Showtime at the same time sa Hairpix kasi sanay naman tayo mga kakimpaw na si Kim Chu lagi naman po yung flexible, no, mga kakimpaw. Flexible, kung baga, nahati-hati niya yung mga oras niya para bang superwoman na hindi natin alam kung paano niya pinagkakasya yung mga oras niya sa mga schedule endorsement na meron siya. Kaya ngayon pala, congratulations Kim Chu kung ano man yung blessings na meron ka ngayon. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.